Breaking news po mga kababayan. Nako po, PRRD, ICC. Swerte, makakalaya, di umano. Nako mga kababayan, magandang balita ito. Talagang makakauwi na ng Davao. Mamaya po mga kababayan, sasabihin natin kung bakit si Tatay Digong ay makakalaya na. At talagang pag nakalaya ito, yung mga nang insulto at ng alimura sa kanya ay magtatago na kung saan-saan mga kababayan. Kaya ngayon, pag-usapan po natin itong posibleng pag-aresto kina Senator Bato at Senator Bongo. Ayon po sa palasyo, ang Interpol ay nakaredy na daw para arestuhin itong dalawang kaalyado ni Tatay Digong. So ngayon po mga kababayan, ang issue ngayon, itong possible ICC arrest warrant versus De La Rosa, Bongo, ay maaring back-upan ng ating saligang batas. Ayon na rin kay Lacson, kung sakali na ang dalawang ito ay arestuhin ng Interpol o ICC, hindi pwedeng gawin gaya ng proseso ng paglikida kay PRRD. Dapat dumaan daw ito sa proseso at sa lokal na hustisya or hukuman sa bansa. Di ba nung nakaraan mga kababayan si PRRD, ginawa nila ora-orada, kinidnap po nila si Mang Kanor po. Naglabas ng warrant of arrest via cellphone lang. Wala pong hard copy at hindi dumaan sa lokal na hukuman ng ating bansa. Ibig sabihin, mga kababayan, nalabag ang ating kasarinlang or kasarinlan or nilabag nila ang ating soberanya. Yung ating umiiral na batas ay nawalang bahala, minaliit at pinaubaya sa banyagang bansa. Kaya lumalabas tuloy mga kababayan na ang ginawa kay Tatay Digong ay political execution. Ibig sabihin, planado talaga na gusto nilang yariin ang pamilya Duterte para mawala sa politika. So ngayon mga kababayan, hindi natin alam kung anong isip or anong isipan nitong abogadong ito. Na tila posible daw gawin din daw ng ICC yung persahan na pagdakip kay PRRD gawin dito sa dalawang senador. Hala ka, anong klaseng abogado ito? Tignan po natin mga kababayan, ito po. Magandang umaga kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. O isipin nyo mga kababayan ha, itong abogado na ito mataas ang posisyon at mataas ang pagkakilala at may dunong po sa batas. Pero anong ginawa mga kababayan? Tila pinapaubaya ang ating mga senador sa banyaga. Halaka. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan at happy birthday kay Panyera Doris. Nagbibihis lang po, isusot po yung gown at saka yung tiara. Saglit lang daw po. At ni Igon, napatawag kami kasi mukhang may kalituhan po ng konti. Ano po? Ang sabi po ni Senator Ping Lacson, bago daw ma-execute yung warrant, kung mayroong mang warrant from the ICC, ay kailangan daw may paalam sa korte. At sabi naman ng Malacanang, ay hindi, execute natin yan. Parang kagaya ng ginawa natin kay dating Pangulong Duterte. Ano po ba yung tama? Well, naintindihan natin si Senator Lacson, politiko siya at saka kasamahan niya sa Senado itong mga maaaring maaresto. So, at hindi siya abogado. Pero sa ating paningin, objectively as a lawyer, malinaw ho naman yung batas. At may basehan naman ho yung sinasabi ng Malacanang na ipatupad yung warrant of arrest. Hindi naman pwede na dun sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinatupad yung warrant of arrest. Pero pagdating dito sa kasalukuyang mga senador, hindi na ipapatupad yan at dadaan pa sa ating korte. May sapat naman hong basehan sa ating konstitusyon
At doon mismo sa ating batas, no, yung local law natin, yung batas tungkol sa crimes against humanity, na merong diskresyon ng gobyerno na kung may nasasakdal sa ibang international tribunal sa krimen na crimes against humanity, ay they have a choice. Ang gobyerno natin, may choice siya na isurrender ito dun sa international tribunal kagaya ng ICC para doon na siya litisin. So, Okay. maniwala. O isipin nyo mga kababayan, option pala ito ng government. Nasa kanila pa rin daw kung dadaan po ito sa lokal na paglilitis dito sa ating bayan o sa Pilipinas. Choice pa rin daw ito. Pwede ba yun mga kababayan? Pwede bang gawin nila ito? Bakit ngayon nagsasalita sila ng ganito? Nung panahon ni Tatay Digong, wala tayong makitang mga opinion na ganito. Gaya kay Senator Ping Lacson, na sinasabi niya kung sakali na arestuhin si General Bato at Bongo, kailangan ipatupad itong umiiral na saligang batas sa Pilipinas na dumaan muna sa lokal na hukuman. Nung panahon ni Tatay Digong, itong si Lacson tahimik. Mukhang nabusalan ang bibig. Ngayon, pumuputok-putok siya. Mga kababayan, tila conflict of interest. Okay itong si Lacson, dapat okay. Kaso nga lang, selective bargaining. Kumbaga, selective bargaining agreement. Ano ito, Ping Lacson? Minsan okay ka, minsan hindi. Lalong-lalo na itong ginagawa mo kay Marcoleta. Na pang-i-splice ang video. Kaya ka nakakasuhan ng ethics complaint Magaling kang mang-splice ng video Yung cut and go. Di ba mga kababayan ko? So ituloy pa natin. Anong sinasabi ng expert na ito? Na pwedeng isurrender ang dalawang ito sa ICC. Naku po. Wanag po yan na provision ng batas na ginawa ng ating Senado at ang ating Kongreso. 2009 pa ho yan. Opo. Pero may naalala ko, hindi ho ba parang may inisyu na guidelines yung Korte Suprema regarding sa issue nito after the arrest of the former president? Yun ho, pero hindi ho naman nilang sinasabing illegal yung nangyayaring ganun. Oh. Di ba? So, hindi nila, kung maalala natin, di ho ba, dumulog ang kampo ng dating Presidente Juan Duterte noon. Oo. Hindi ng TRO. Tama. Hindi ho yung aksyonan. Hindi yan ho binigay ng Supreme Court. So sa ating paningin, hindi ho naman mababago o mai-erase yung provision ng ating konstitusyon, yung Article 2, Section 2, yung Doctrine of Incorporation, that yung generally accepted principles of international law form part of the law of the land. Yung humanitarian law, yung crimes against humanity, hindi ho yan ordinaryong krimen na murder na territorial. Hindi ho, yan ho ay global in nature, pag-recognize dun sa crime against humanity. So, by that doctrine, yung ating polisiya sa Article 2, Section 2, parte ho yan ng ating domestic law. At kaya nga ho, dun sa 2009 na batas, kinikilala yan. At malinaw ho dun na hindi na dadaan sa local courts. Kasi ang pinagbabasihan lang ng mga nagsasabing dadaan sa local courts, kinakailangan daw ma-check yan ng isang hukom. Kasi yun naman ang requirement dun sa Bill of Rights. Na walang warrant of arrest kung hindi yan dadaan sa hukom at titignan ng hukom kung may basihan. Dumaan na ho ito sa hukom, ICC ito, at kinikilala ho naman ng ating batas yung ICC. O isipin nyo mga kababayan, exemption daw itong kaso ni PRRD na crimes against humanity. Discretion na lang daw ng gobyerno kung ilalagay ito sa lokal na hustisya. Bakit napatunayan na ba na si PRRD ay may kasong ganito? Na ito'y gawa-gawa lamang ng mga kalaban sa politika?
Imposible naman. Tignan nyo, naglilitis pa lang. Ibig sabihin, ang ating republika hindi kayang litisin si Tatay Digong? Kasi nga, si Tatay Digong, napakatindi ng pagmamahal ng mga Pilipino. Takot po yung mga kalaban ni Tatay Digong na litisin dito sa Pilipinas. Dahil nga, papanigan siya ng taong bayan. Kaya ginawa nila ito dahil ang kanilang yung grounds dito, wala daw kinikilingan ang ICC. Nek-nek nyo. Di ba ginagawa nyong gatasan si Tatay Digong, ginawang trophy ng ICC, itong si Tatay Digong? Bakit si Donald Trump? Hindi nyo kayang yariin si Donald Trump. Hindi nyo kayang hulihin. Kasi nga, takot kayo na magaya kay Maduro. Itry nyo yung presidente ng Russia na si Putin, si Vladimir, si Xi Jinping. Itry nyo si Kim Jong-un. Ewan ko lang kung anong mangyayari sa inyo. Itong ICC na ito, halatado, bistado, karmado. Yun po ang sinasabi ng mga political observer dito, mga kababayan, na itong ICC ay isang piggy bank na ginagamit ang kanyang impluensya sa mga maliliit na bansa na kaya niyang kontrolin, kaya niyang impluensyahan ng kanyang kapangyarihan yung mga mahihinang bansa gaya ng Pilipinas. Ayan po ang sinasabi ng mga political observer na marurunong, mga kababayan, na ginawa kay Tatay Digong ay isang pang-aapi, pang-aalimura, pangbabastos sa kanyang pagka-Pilipino dahil nilabag ang soberanya ng Pilipinas, hindi dumaan sa lokal na paglilitis para mabigyan ng pantay na pagtingin ng batas. Anong ginawa ng mga kalaban? Trillanes, De Lima, mga makakaliwa. Dahil tinamaan sila sa kamay na bakal ni Tatay Digong, ayun, pinagkaisan, kinontak si ICC, yung mga kung ano-ano ito, di ba mga kababayan ko? Ituloy pa natin mga kababayan ko. Kailangan nating pause and play ito para marinig nyo rin ang aking mga political views na sinasabi ng mga political observers na ating namang binabasa at sinasabi sa inyo. Ayon. So hindi po tatayo ang argumento kasi ang isang argumento na emosyonal is hindi natin gini-give up yung kababayan natin. Pilipino yan. Bakit hinahayaan natin na arestuhin na isang banyagang korte ang isang Pilipino? So hindi po tatayo ang ganong argumento, attorney. Hindi ho tatayo at hindi dapat sapagkat yung pagpapasa ng ating konstitusyon na kinikilala ang general accepted principles is an act of sovereignty. Yung bang paglilimita o pagkikilala ng international law is an act of sovereignty and exercise of state power and prerogative. Plus yung pagpapasa natin ng batas laban sa crimes against humanity ng 2009, it was also a clear expression of sovereignty. At doon nga, kinikilala natin na sa mga pagkakataong ganito na may validly issued warrant of arrest from an international tribunal, malinaw ho yung batas na ginawa natin mismo, yung batas ho yan ng Pilipinas, na ang Republika ng Pilipinas ay maaring isurrender ito dun sa tribunal o dun sa estadong humingi o nag-issue ng warrant of arrest. Kita nyo mga kababayan, ang Pilipinas ay hindi na po sakop ng ICC. Hindi na ito miyembro. Di ba mga kababayan? Kumalas na po ito sa ICC dahil pangit ang maging miyembro dito. Saan kayo nakakita ng ganitong ICC mga kababayan? Hindi pa guilty yung tao, ayun, kinulong na. Saan kayo nakakita ng ganyang hukuman? Ni walang testigo na nagpapakita.
Alam niyo mga iba-iba talaga yung mga abogado. Kung saan ka nakatayo, kung saan ka pumapanig. Halimbawa, maka Duterte ka. Siyempre, titignan mo yung batas na umiiral sa ating bansa. Yung ating soberanya. Hindi dapat mabahala or mawala ang kasarinlan ng Pilipinas. Yung umiiral na batas sa Pilipinas. Bakit pinapaubaya sa ibang bansa, ibang lahi? Bakit hindi ba natin kayang litisin ang kapwa nating Pilipino kung sila man ay nagkasala? Mga kababayan, 'di ba? Bakit pinamimigay nyo ang ating kapwa Pilipino sa ibang banyaga? Ano, kolonyalismo pa din? Bata-bata pa rin ang Pilipinas? Aso-aso pa rin ang ibang bansa? Wala ba tayong kayang, hindi ba natin kayang tumayo sa ating mga sariling paa? Na laging nakaalalay ang mga puting ito. Yan ang sabi ng mga political observer, mga kababayan, na laging nakatingin sa batas at katwiran. So, ang ginagawa ng iba, mga tangalista mga ito. O, check po natin ano yung sinasabi dito. Kulong yung puon na sa rehas, na kulong sila pa ba na galamay o mga kupal na tanga sunod lang? Ito yung mga tangalista ito. Salamat naman dahil may justice pa din. Especially sa mga naging biktima ng drug war. Nakakaawa yung mga inosente. O, kita yung inosente daw. Yung mga tinamaan ng kamay na bakal ni Tatay Digong, naniniwala ba kayong mga inosente ito? Parang gusto na maniwala. May pagkabakla. Itong si, Blue Ribbon Committee, Laban Bawi. O, tingnan nyo itong si Ping Lacson. Parang Laban Bawi ito. Parang gusto nang maniwala yan. Noong 2021, pagkaalam nilang talo sila sa jurisdiction ng ICC, dapat bumalik na sila sa jurisdiction ng ICC. Dahil mas may plano pa sila kung member tayo sa ICC. Bakit dito sila lilitisin sa bansa before sila kunin? Kaso, ang bobo legal team ng tatay. Ako po. Good morning, Attorney Cayosa. Have a blessed day. Salamat po. Salamat po sa pagpapaliwanag tungkol sa pag-arrest. Nako po, mga kababayan ko. Hindi tama na dalhin sila doon. Pakanalang ni Marcos dahil galit sa mga Duterte kasi ayaw ni Digong na mga adik. Nakakahiya ang mga adik. Nakita mo, daming, tignan nyo mga kababayan, daming tinitegi ngayon dahil sa mga adik hindi takot. Kaya mas gusto namin si Digong. Kita nyo mga kababayan. Anong nangyayari ngayon? Pumunta ka dyan. Pumunta ka lang sa mga isolated area. Ngayon, mga kababayan, RPG ang ginagamit pag ina-ambush yung mga kalaban. Yung mayor sa Mindanao, ang ginamit RPG. Ngayon, pumunta ka dyan sa Quiapo, sa Manila. Ay, naku po mga dati, daming takot. Araw-araw na may sumusuko sa kapulisan, sa headquarters, daming nakukulong. Ngayon, wala. Maraming nahuhuling pulburon, maraming nasasakote, wala namang nakukulong. O saan ka nakakita ng ganyan, mga kababayan? May nakukulong ba? Kaya sabi nga ng isang hukom, yung retired na justice si retired si Tijam, na maaaring makalaya at makauwi si Tatay Digong sa panahon ng 2028 pag si Sara ang panalo. Babalik ang hustisya, babalik ang higpit ng kamay na bakal, babalik ang disiplina ng mga Pilipino dahil si Sara Duterte mas malupit pa kay Tatay Digong. Yan po ang ating tandaan, mga kababayan. Okay? Kung umabot po kayo sa bidyong ito, i-comment nyo po. Ano po ang masasabi nyo dito? Na ito na naman, mukhang panakip butas na naman sa mga issue ng flood control, itong ICC warrant of arrest na gusto na naman nilang ipa-aresto itong dalawang senador natin. Ni wala ngang nagiging resulta ang investigation ni Ping Lacson at ni Tito Soto ng Blue Ribbon Committee, itong mga anomalya ng pangungurakot. Anong masasabi nyo? For transparency, for a better democracy, mabuhay po. Ako si The Wonders Philippines.
Isang like, isang share po at isang subscribe. Salamat po.